Diyan sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ng sinasabi nila na iba ang utak nito. Sir, sa mga interview nyo, sinasabi nyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Sir, anong tingin nyo, sir? Mahilig ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Sabi siya, kapag-anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon, Manong, they are just using, gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President dahil dinaya lang. Tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressmen, mayors. This is exact word ni Amy. Thank you for coming so that we can help BBM for his vice presidential election. Ito nga mga kapatid, basahin na lang ho natin. This is getting ridiculous. Has freedom of speech already disappeared in this country? O di ba sino ho bang hindi magtataka mga kapatid na sa pagsasalita lamang ni Manong Chavit na patungkol dito kay Marcos, parang namamali na nga naman yata ang nangyayari kasi lahat ng bumabanat kay Marcos Jr. sa gobyerno ni Marcos Jr. Ano-ano na po sinasabi nila. Lahat ho sinisira rin nila. Di ba? Makikita ho talaga natin na uunahin ho nila yung mga maninira sa kanila kesa sa mga nangyayaring anomalya ngayon. Yung sinasabing paninira po kasi sa kanila, hindi naman po talaga paninira yun. Yun po yung tinatawag na fact check, katotohanan. Bakit ho katotohanan? Hindi ho ba pamilyang magnanakaw si Marcos Jr.? Saan po ba galing yung mga alam nyo na? Diba? Sa tatay niya pa lamang hanggang ngayon, walang pagkukulang. Kaya mga kapatid, hindi ho nakakapagtaka itong bansa natin na parang nagiging dictatorship. Kasi isipin mo, nagsasalita ka lang. May demokrasya, may freedom of speech, pero ano nangyayari? Tinatakpan ho nila ang mga bibig ng mga nagsasalita sa kanila. Pinipigilan ho nila, pinapatigil ho nila. Diba? Kaya wala ho nangyayari sa ating bansa. Kasi mismong freedom of speech mo, hindi ka na makakapagsalita. Especially sa mga korap sa gobyerno. Isipin mo yun, kinalaban mo pa si Manong Chavit. Samantalang pinalayas niya yung presidente noong kapanahunan niya, si Estrada. Diba? Kaya nakakapagtaka lang mga ka-update. Bakit sa panahon ngayon ni Marcos, katapos niyang gamitin si Manong Chavit, hindi na ho niya pinapansin. Kaya panigurado mga ka-update, wala nang luluklok na Marcos niyan sa susunod na halalan. Kasi parang nauulit lang ho lahat ng mga nakaraan. Yung nakawan, yung mga panggagago sa mga mamamayang Pilipino, paulit-ulit na lang ho. Dapat mga kapdi, bigyan naman natin ng pag-asa yung mga bagong muka. Bagong muka diyan sa Senado, sa gobyerno, sa Malacanang, lalo na sa presidente. Diba? Noong bago pa lamang, mayor pa lamang si Pangulong Duterte. Ayaw niya hong tumakbo bilang presidente. Inamin ho niya yan. Pero yung mga Pilipino, inuusig ho siya kasi alam po siya, kilala siya. Kilala si Pangulong Duterte bilang marahas sa mga adik, sa mga magnanakaw, sa mga kawatan, sa mga kriminal. Ayaw ho ni Pangulong Duterte yan. Kaya nga luminis yung Pilipinas sa kapanahunan niya. Tsaka wala ho siyang kaaway. Yung China, hindi naman po natin nakaaway yan sa kapanahunan ni Pangulong Duterte. Nagkasundo tayo dyan. Isipin mo makasundo mo yung China. Napakalaking bansa niyan. Kahit na anong pilit natin na ipaglaban yung West Philippine Sea, hindi ko tayo mananalo dyan mga kapdi. Ngayon, inaabuso yung mga Coast Guard natin. Walang magawa si Marcos Jr. Ang ginagawa kasi ni Pangulong Duterte noon mga kapdi, nagigialyado sa malalaking bansa, nangihingi na magagandang koneksyon. Binigyan ho siya ng koneksyon si Pangulong Duterte, sinasaluduhan, nire-respeto. Pero ngayon, anong tingin sa Pilipinas? Pinagtatawanan
sinusukan ng mga ibang bansa. Lalo na yung mga presidente, yung mga prime minister. Pinagtatawanan lang ho yung ating bansa ngayon dahil sa matinding corruption. Kaya itong pagsasalita ni Manong Chavit, mga ka-update, malaking tulong ho yan. Anti-corruption. Nanggigigil ho yan si Manong Chavit kay Marcos Jr. Bakit? Paano hindi manggigigil yung corruption ng pamilya niya, siya? Kalat na. Pati ibang bansa alam na may corruption sa ating bansa. Freedom of speech pero bawal kang lumaban sa gobyerno. Di wala ho. Wala ho tayong freedom of speech. Yan yung katotohanan dyan. Kaya mga irekta na ho natin ito, huwag na ho nating pahabain. Pakinggan ho natin ito naging pahayag ni Manong Chavit patungkol sa naging korupsyon ni Marcos Jr. Pero bago po tayo magsimula mga kablita, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Napakalaking tulong na ho yan. Pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-ibang departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilain nyo. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na snap election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na ibinoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo ng sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuin po natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, di wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na ghost project, saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po.
Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. Isa pa ho yan, malaking katotohanan. Sino ba yung binabanatan nila? Si Manong Chavez. Yung kumbanatan mo, akala mo siya yung nagpakana o nagpasimuno dyan sa mga ghost project. Bakit hindi nyo nga naman imbestigahan yaang Ilocos Norte? Diba? But tanong ko lang kay Vince Dizon, kung totoong nagtatrabaho ka ng maayos para sa mga Pilipino, bakit hindi mo unahin yung Ilocos Norte? Yan lugar ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos. Tignan lang natin kung hindi lumabas yung totoong baho niyan. Hindi yung kung saan-saan kayo pumupokus. Tapos wala naman nakukulong, wala naman nananagot. Diba? So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung may iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar, sa Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami pa po susunod. So since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Chari? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. So, ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng kabalang bayan. Sir, gaano kahalaga na unang imbestigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. So, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamat sa isang gobernador na nakausap ko rin nung araw, gobernador ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Kakilala ko po ito. Maraming salamat po at kayo ang sumigaw yung mga ghost project dyan sa Mindoro. Sana po mga ibang gobernador, gayahin po natin siya. Sabihin niyo po lahat ang makalukuhan nangyayari sa inyong mga lalawigan at marami pa ito. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan kung hindi tayo tutulong sa kanila. This is the future of our children's children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga mas hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin at susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis, payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na inciting to sedition yung para sila sabihin? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan itong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Sino nagbigay? Oh. Yung mga nasa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So, si presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat.
Hindi po ako pabor dyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita yung some standard or ghost project doon po? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo pakita ko? Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan, pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Okay, sir. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Hindi, resulta na ito. BD po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, hindi na yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng satrap, 65 billion. So, BD po ito panalo ng satrap. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng satrap. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 24 million, 54. Di wala isang million. Paano matatapos siyang diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano na itatapusin? So, yan, pwede na nag-bisigan lahat. Pakukulong ko lahat yung mga engineers at satrap kung may kakukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirpado ng Public Road and Highway. Nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuha? Yan ang kulay na bidding. Yun, tapos na. Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon, kasi lang, overtime. Pero pakita mo yung araw. Ito po, ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintaro. Sa Bintar. Parparoro, sir. Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Naghahabol sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung maka substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala. Pakita mo ang iba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila doon. Ito, ang flood control. Parang di ba ano kasi substandard? Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. Ah? May pundo na yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan, mga flood control nila.
May, So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Ayun, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At wag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating Presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason kaya ito, sir, na ayaw paimbestigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita niyong isang ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yan, sir. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Isa pa lang lahat. Marami po. may knowledge na po ba tayo, Gob, kung sino, ilan yung magkano yung amount niyang flood control niyan and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion. Para nagkaroon si Diskaya ng, ginamit lang siya. Binigyan ng pondo, tapos namorsyento sila. At sino mga gumawa, yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sinong responsible? Kako nga, may mga testigo na, yung mga public roads and highways mismo, na tiga-kolekta, diadala kay speaker at saka si Sardico. Saan naman diadala ni Sardico? Imposible naman kasi siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang presidente, kung hindi alam ang presidente, sino ang saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve. kumbaga sir, sinasabi niyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kaila Bongbong Marcos na siyang presidente. Kumbaga sa bahay, siyang padre na pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility. In other countries, ulitin ko, nagre-resign agad sa hiya. So dito po, ang only solution, mag-resign ang ating presidente, supreme sacrifice, para mas madali mag-imbestiga. Dahil sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ng sinasabi nila na iba ang utak nito. Sir, sa mga interview niyo, sinasabi niyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Oo, sir. Anong tingin niyo, sir? Mahilig ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Sabi siya, kapag-anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon, Manong, they are just using, gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President dahil dinaya lang. Tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressmen, mayors. This is exact word ni Amy. Thank you for coming.
so that we can help BBM for his vice presidential election. Vice President lang gusto. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you tell us your plan? Well, kako, kung pupunta ka dyan sa Vice President, marami ka mga kalaban, maraming issue sa iyo dyan. So, Presidente muna, at that time, walang tatalo kay Inday Sara. At committed na kami lahat, mayors, ako, and all the mayors are committed kay Inday Sara. Mag-file tayo for President muna. Tapos, kung mag-file si Inday Sara, atras ka, I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw ang Vice President candidate, protected ka na. Palakpakan na sila. Sabi ni BBM, thank you, Manong. Wala siyang ibang ginamit, kundi yung mga plano namin, ginamit lahat. Ako unang tumulong financially. So, the rest is history. So,